views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of ayos na ayos sa DOST management. Yan. Isang agam na ramdam na hapon po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo para sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako pong inyong lingkod, Darlene Custodio, ang kasama ninyo ngayong Lunes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman po si Dian Briones, ang makakasama nyo sa ating talakayan. Nandito kami muli ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang naming Regional Director sa DOST Central Luzon, walang iba kundi si Dr. Julio Cesar V. Sicat. Good afternoon po, RD. Isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Maricel. Sa amin pong mga Provincial Directors, pati na rin po ang lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon, makaagham na hapon pong muli sa ating lahat. Binabati rin po namin ng buong DOST Central Luzon S&T Promotion and Communication Unit sa pangunguna po ni Miss Lady Mel B. Sicat. Hello po, SciCom! At isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna po ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvendia. Hello po, Direk. At pati na rin po sa buong Radio Agri team. At nais din po naming batiin ang Access Network Cable TV na katuwang po natin every week. Pati na rin po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Ayan. So last week po para sa ating programa ay sinamahan po tayo ni Engineer Nia Bernice F. Fabay from DOST Advanced Science and Technology Institute or DOST-ASTI na pinakilala po niya sa atin ang kanilang initiative na talagang nagpapadali ng buhay ng tao. And yan. Ito ay ang Gulay Project, which is isang AI-powered plant monitoring system kung saan ini-integrate po dito yung AI or Artificial Intelligence and also Internet of Things or IoT para mas maging efficient po yung monitoring po ng ating mga garden or mga pananim. Tama ka dyan, partner. And in-explain din natin sa atin ni Engineer Nia na itong Gulay Project daw ay naglalayong ipakilala ang smart farming sa mga kabataan. Dahil nga raw, patuloy na po ang pag-decline ng interest ng ating youth sa pagtatanim. So, nabanggit niya rin na kapag nagpatuloy nga yung gano'n, yung pag-decline ng interest nila ay malaki yung magiging epekto nito sa food security ng ating bansa. Kaya naman po, through technology ay nais ipakilala muli ng DOST ang agriculture upang magamit sa indoor plant growing at monitoring through the use of AI and sensors. At, di ba, sabi niya nga doon, pwede mo nang malaman kung bakit nga ba nabulok itong certain na halaman na to, bakit yung katabi niya ay maganda naman yung tubo through the use of technology. Di ba, ang galing-galing, partner? Oo, totoo. Tapos yung unang-una yung purpose nga nila, no, to address aging farmer kasi gusto nilang i-engage yung mga bata, yung mga estudyante doon sa mismong Gulay Project or doon sa innovation ng DOST-ASTI. So, mula sa pagtatanim ay dumako naman tayo sa packaging. So, medyo malaking naging jump natin, no, partner, kasi from AI to packaging. Yes. Pero banggit ko lang, partner, na di ba sabi mo nga napakalaki ng shift. So, pinapakita lang nito na malaki yung nasasakop ng mga programs and services ng DOST. ayan, totoo. Indeed. Ano na nga yung favorite line mo? Balaging binabanggit, partner? One, DOST for you, solutions and opportunities for all. Alright. So, mula pagtatanim ay dumako naman tayo, yun nga, sa packaging. Pero hindi lamang basta-basta packaging, kundi sustainable ang tatalakayin natin ngayon. Dahil alam naman natin na sa kabila ng patuloy at malawakang paggamit ng plastic, which is hindi naman maiiwasan talaga or totally ma-eradicate, no? So, yung plastic yung ginagamit natin sa pagbabalot ng halos lahat ata ng bagay, pwedeng ibalot sa plastic. So, may hindi
magandang epekto ito sa kapaligiran. Dahil nga synthetics pa rin yung materials na ginagamit dito. Pero sabi nga natin, di ba, yun, pag may problema, may solusyon ng DOST dyan. Gaya ng Yes. sabi mo, partner, kanina. Yes, partner. Kaya naman po, tara na po't kilalanin ang makakasama natin na magpapaliwanag sa topic natin ngayong hapon. He is a Science Research Specialist 2 at the Packaging Technology Division of the Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute, or DOST-ITDI. His current work focuses on sustainable packaging R&D, including the development of bio-based plastics as alternative packaging. He also works on modified atmosphere packaging and distribution packaging of fresh produce. Additionally, he provides consultations on packaging concerns such as product package interaction and shelf life testing of food products. He obtained his PhD degree in packaging technology from Kasetsart University in Bangkok, Thailand with 4 publications. Wow, grabe no partner. Parang sa intro pa lang po ay makikita na natin na talagang expertise ng guest natin yung magiging topic for today. Kaya naman po wag na nating patagalin pa. Let's all welcome ang Science Research Specialist 2 ng DOST-ITDI, Dr. Angel T. Basbasan Jr. Hello po, Doc Okay. Angel. Good Hello afternoon po. Good afternoon po. Good afternoon sa listeners po ninyo. Ayan. Kumusta naman po Ate- ang inyong araw so far? It's good because it's Monday. Yeah. Start of work week. Hindi naman po mainit dyan, sir. Sobrang init. Kanina nga nandun kami sa planta nga, sa pilot plant. May production kami kanina. Sobrang init. Yeah. So, ayun, hindi lang isang innovator si sir, kundi isang, aside sa pagiging government employee, of course, isa rin siyang innovator and consultant na banggit nga po dito. And talagang hindi lang basta, yun sir, kasi, yun, sabi, PhD, meron po kayong degree ng PhD po Yeah. in packaging technology. Talagang, yun nga, sabi mo, partner, talagang expert si sir dito sa ating topic. Yes. So, yun, medyo na, ano lang, meron palang PhD in packaging technology. Ngayon ko lang din siya narinig. Diba, sa intro Right. pa lang natututo na tayo kayo, sir. That's true. So, And actually, kung totoo, parang ako lang yung first na PhD in packaging technology dito sa Philippines. wow. Sana mayroon pa para mayroon akong kasama. Ang galing. Opo. So, Nasa guest natin, pioneer pala talaga si sir. Napakagaling. kauna-unahang may PhD in packaging technology. Yes, po. So, ayun po. Baka may gusto ko pong i-ask kayo, sir, partner, before tayo pagbasa ng ano? Pwede niyo po bang ipakilala muna yung sarili niyo, sir? Siyempre po, ni-introduce ka na po namin. Pero yung galing naman po sa inyo, sir. Meron ba yun? So, parang doble-doble. Okay. So, just call me Angel or Angel. Yeah. And I started working here at the Department of Science and Technology since 2004. June 14 to be exact. Okay? Yeah. And graduate ako ng BS Agricultural Engineering sa Benguet State University. So I am an Igoy. I am an Igorot. So I know how to speak Ilocano. Ngarod. Something like that. Rodney. Kaya pala. Yes, Parang napansin ko. Bayaw po So, pala kayo, ayun. sir. Bayaw. Yeah, actually, last week, andun ako sa Coronadal City. I attended the annual convention ng PISA-B. Okay. Si ma'am rin po. Isa Bayaw rin po. po akong bayaw. From Ay, Central Luzon ano? State University naman po. Ayun. So, hindi pala tayo ni iba-iba, sir, kasi yun nga, parehas po pala tayong bayaw. And, Yes. ayun. Ayun. So, para po sa ating mga Facebook Live viewers, kung may tanong po kayo, ay i-comment nyo lang po sa DOST-Central Luzon live streams. Ka-live po tayo ngayon. Ayun. Para po sa question namin, sir, kanina pa po natin nababanggit yung packaging. Pero ano nga po ba itong specifically, itong sustainable packaging at gaano po ito kahalaga, sir? Okay. You know what? Every time na someone asks about that question, what is sustainable packaging, ito yung lagi naming sagot, no? Sustainable packaging is not only the material.
It is a system actually. So sustainable packaging, it's not between plastics or paper or glass or any type of packaging materials, but it's the system. So imagine, for example, many people, right? They look at the paper as a sustainable material compared sa plastic. However, very limited yung usability ng paper. And even though na 100% compostable ang paper, meron pa rin siyang weakness. For example, mismanage yung kanyang waste management, yung kanyang disposal. So, mag-focus pa rin siya ng problem sa environment. So, ang sinasabi ko lang dito ay sustainable packaging is a system from the raw material, the appropriate application, and how it is being disposed of. Kung na-consider natin lahat yon, then we can say that a packaging material is more sustainable. So, this is my interpretation, right? That it is inappropriate to say that this material is not sustainable and the other material is sustainable. It is more correct to say that this material is more sustainable compared to this one, right? Because every material mayroon siyang raw material na pinanggagalingan. So it means to say that if we use a raw material, this contributes to some level of destruction sa environment, right? Yeah. So, yung another question, kung gaano kahalaga ang sustainable packaging material, if I quantify it, para ma-imagine ng listeners natin, it's a 10/10. Ganun siya kahalaga. Why? Because this is a concern not only by the industry, not only by the users of the packaging material or consumers of the items that the packaging material contain, but also about the survival of the environment. So everybody, everyone dito sa mundong ibabaw, parang ganon, is apektado ito sa sinasabi nating sustainable packaging materials. Ayun, sabi nga ni Sir, no? Gusto ko yung sinabi ni Sir, ang sustainable packaging, it is not a material but a system. Kasi sa Yes. system, meron tayong step-by-step process kung paano nag-arrive from raw mats to a product. So, yun nga. So, kaya nasabi nyo nga po, Doc, na it is a system, no? Not just a material. Kasi merong prosesong pagdadaanan bago na form. And yun din sabi ni Sir kanina, hindi mo masasabing it is not sustainable, tapos yung isa sustainable. Kundi, parang ang magiging comparison lang, ito sila sustainable, ito si more sustainable. Tama po ba, Doc? Yes. Alright. I'm happy na nag-get niyo po. So, ano naman po yung kasalukuyan pong, batiin ko lang pala ulit, yung ni Sir, background. Napakaganda ng background ni Sir, ng DOST That is ITDI. Yes. Sa buong ITDI po yun or sa division nyo lang po? Buong ITDI po ito. Oh. Ayun. So, balik po tayo, Sir. Ano naman po yung kasalukuyang situation po ng packaging waste po sa ating bansa? Kaya, kumbaga, masasabi po natin na based on this data, based on the statistics, na kumbaga talagang ganito kailangan, ganito yung urgency na i-address natin yung problema po na ito. Ayun po, kung paano po yung situation ngayon. We can look on during typhoon season, right? So, every after typhoon season, andyan yung baha, and then ang laging na pagbubuntunan is due to nagkalat ngayong basura, and most of these waste are comprised of packaging materials. And most of these packaging material waste ay plastic, right? So, but then that is the bad news. However, there's always a good news because the government is making steps on how to lessen the waste in the environment. And then, itong waste na to kasi, base doon sa mga data available online, most of these waste are packaging materials. And ito nga, so I don't know if you are aware of this APR law
the Extended Producers Responsibility Law. Na ibig sabihin, the enterprises, they are responsible for the management of the packaging materials na lumabas sa company nila. So, that was enacted 2022 and hanggang 2028. That is APR ng plastic materials. Ibig sabihin, sa by 2022, 20% dapat ay ma-retrieve ng enterprise. 20% nung lumabas dun sa kanila, ma-retrieve nila ay 20% na materials. So, 2022, 20%, 2023, 30%. So, 2028, 80%, which is very high, right? So dito, these are the steps na ginagawa ng government natin para, yun nga, mabawasan yung waste, packaging material waste sa environment. And yeah, I know everybody is aware naman, right, na there are localized ordinances, right, na sinasabi na bawal gumamit ng sandubag, na bawal gumamit ng mga single layer plastics. That is the effort in part of the government. However, yung problema nga, yung sa status ng Philippines about how to make it more sustainable, very limited kasi yung availability ng mga alternative packaging materials, alternative sa plastic. So, the question there is, for example, a municipality, they said they banned the use of sandubags made of plastics. Ano po yung available na alternative? So, yun. So, Go partner. ganun po pala yung like current situation nung like packaging waste sa bansa natin. And yun nabanggit nga ni Sir na parang hindi ganun kadali na maghanap ng mga Alternatives. alternatives. Yes. So sabi nga, 'di ba, pag may disaster, totoo 'yan kasi very visible naman kapag halimbawa yung pag may baha, yung ano ba yung mga bumabara doon sa mga estero, ganyan sa mga kanal, yung mga plastic talaga. So, halos lahat naman ng product, alam naman po natin para sa ating mga viewers, na halos lahat ng product ay talagang may packaging or merong, halimbawa sabihin natin, bagay yung tasa lang, so nakalagay siya sa isang box, yung bibilin nating chichirya, nakalagay sa isang plastic. So, halos lahat ng mga bagay, kailangan talaga ng packaging. So, kumbaga part siya ng product development din. Kasi yun nga, lahat may Tapos packaging. usually yung mga like isang may packaging na siya pero may packaging pa rin siya sa loob. So ganun talaga karami yung Yes, ang dami, no? Tapos, lalo na ngayon na, yung mga online selling. yes Right? po, sir. Parcel. Pag, Opo. pag nag-order kayo ng halimbawa, isang small item, but then ilang layers yung Para kanyang hindi po pagkakapackage. ma-damage daw. Oo. So babalutin Tama, ng totoo. marami. Halimbawa, umorder ko ng 3 cup, tapos bibigay ko sa inyong lahat. So, kailangan nakabalot yun isa-isa sa boxes, tapos ilalagay pa sa bubble wrap, tapos ilalagay pa ulit sa box, saka babalotin ng itim na plastic kung saan ka man umorder. Ayan, na courier. Yun. Ganun pala talaga. So, sir, curious naman po kami, paano po nakaka-contribute naman ang DOST ITDI sa pag-develop po ng sustainable packaging solutions at sa pag-address nga po ng current situation po natin regarding dun po? Yeah. Si DOST ITDI, we have many ways on how to attain sustainable packaging status. Pero ang isi-share ko sa inyo is what our division is doing. Our division, the Packaging Technology Division, we have this Green Packaging Laboratory. So from the name of the laboratory itself, you can imagine na kung ano yung mga ginagawa namin, right? Not our mind, but our research, green packaging, okay? So, ang mga ginagawa namin right now ay mga alternative materials for plastic. Because we are concerned on the, alam niyo ang daming mga MSMEs na nagpupunta dito sa amin at marami sa kanila, iisa yung tanong, ano po yung pwede namin gamiting alternative sa plastic? Kasi daw,
bawal nga daw gumamit ng mga monolayer or single layer plastic materials. So, pwede naman yung gumamit ng mga paper-based packaging materials. However, ano ba yung requirement ng product? Kaya bang ibigay nung paper-based na material yung requirement ng product? Yung protection requirement, yung preservation ng quality ng product, doon naman papasok kasi yung weakness ng paper. Paper versus plastic ulit, right? Ayun. So talagang pag pinag-usapan po yung packaging sa plastic, talagang una may isip kong alternative, papel. Pero yung pala, marami, yun nga, dahil unang-una, hindi waterproof yung paper. So, yung sabi nga ni Sir na pwedeng maka-apekto dun sa quality and yung preservation na kailangan ng isang product na ipapackage. Lalo na pag pagkain, 'di ba, partner, yung product mo. So, hindi naman po, 'di ba, sir, pwede easily na magagamit mo talaga yung papel sa pag-package ng mga ganong bagay. Oo, lalo na kung, yun nga, may liquid or para mas lamang yung liquid dun sa isang pagkain. So, Sir, yung sa shift po ng inyong career or nung sa focus po, di ba, focused po kayo ngayon sa sustainable packaging. So, Sir, di ba from agricultural engineering graduate, tapos ngayon po ay nakafocus po kayo sa sustainable packaging. Parang yun nga, medyo malaking ano po siya, kumaga jump po ng career. So ano po yung nagtulak po sa inyo para mag-focus naman po sa sustainable packaging? Okay. Share ko lang muna yung introduction ko nung nag-present ako during the PISA-B convention last week. Oh, presenter pala Because siya. because they invited us to present about green and smart packaging. And we got excited because this is an opportunity actually for us, for our field, para i-share dun sa ating mga fellow bayaws, na itong packaging is one among the areas na hindi masyadong pinag-uusapan sa ating field. However, this is an integral part ng agriculture and biosystems engineering. So, paano nag-shift yung aking career from agricultural engineer to packaging specialist? Yeah, that was started when I got this job last 2004. So, nag-share na ako ng buhay ko, no? Because during that time, the project of our boss, they are looking for a fresh graduate ng agricultural engineering sa Benguet. And very timing na isa ako sa mga graduate ng batch namin, and then nag-apply kami because ang requirement talaga dapat graduate ng Benguet State University. So nag-apply kami gladly, luckily ako yung nakuha. Then during the first years of my career here as a DOST ITDI, na-feel ko naman na I'm still an agricultural engineer. But then, since ang laboratory namin is Packaging Technology Division, ayun, unti-unting nag-shift yung focus ng aking research sa packaging technology. So, nung nag-take ako ng PhD dun sa Bangkok, ang naging dissertation ko is related sa sustainable packaging, sa compostable plastic. So, ayun, nung pagbalik ko dito, yun na yung binigyan sa akin na responsibility about sustainable packaging. Ayun, talagang napatunayan natin ang flexibility ni Doc Angel sa part na yon. And congrats po, at isa po kayo sa naging presenter pala ng PISA-B Convention this year sa, yun nga, Coronadal, South Cotabato. So malamang maraming natuto, maraming gustong mag-engage po doon sa inyong innovation for sure. Meron pong mga matatap na either investor or mga for commercialization ng mga bayaw natin. So, And share ko lang actually, medyo natuwa ako kasi isa sa mga presenter ng technical paper ay nag-develop sila ng bioplastic. So, ibig sabihin, related talaga yung sustainable packaging sa field natin na agricultural engineering. ayun. So, totoo po yan. Oo nga naman. Kasi maraming agricultural products
or hindi man exactly produkto, kundi maraming, ano mo, yung mga seed natin, no? Pwede siyang, yun, paggamitan. Isa sa pinaka-visible siguro or pinaka-common na pwedeng paggamitan yung mga seeds, yung mga Ayun. And, sir, di ba nalipat from agricultural engineer nga po, tapos napunta po kayo sa packaging technology division. Sir, ito naman pong journey naman, sir, sa specific, yung pagde-develop naman po ng sustainable packaging solutions, paano po ito? Parang, pwede po niyo po bang kami, like, kwentuhan kung paano po yung naging shift na gano'n? Yeah. This is a very interesting topic, ano? Yes po. Kasi on our part, dito sa DOST-ITDI, this is something new to develop. So, ang ginagamit namin na raw material is mga agricultural byproducts, agricultural residues. For example of that is the sugarcane bagas at saka rice straw, which is I learned during the convention na ang rice straw, rice husk is already not considered as agricultural waste. Kasi ginagamit din nila doon as mas mga sa broiler. Ano bang term nila doon? Na hindi na nga daw siya hindi na nga daw siya waste. And actually, nagkakaubusan daw nga ng mga rice hull kasi binibili na. Ibig sabihin may value na siya. Which is that's good actually. So, going back to the development of sustainable packaging material made from agricultural residues, we have this ongoing project na we are developing a compostable beverage cups and takeaway boxes for the food and beverage industry. For example, right, yung mga fast food na yung binibili natin na soft drinks, dati if you are observant enough, dati nasa plastic cup siya. But then, sabi ng munisipyo, ng regulation, you should not use that because that's not compostable, that's not biodegradable. So, nag-switch sila sa paper, right? Sa paper cups. But if you are, again, observant enough, that is not 100% paper cups. Bakit? Kasi meron siyang thin liner, Plastic. which is a common plastic. Yes. Mukha siyang papel, mukha siyang 100% papel, pero hindi. For the purpose na mapatibay yung integrity ng paper cup. So, meron silang coating na plastic sa ibabaw. And another project that we are doing right now is the development of edible sachet, right? So do you eat? Of course, I know. Do you eat instant noodles, right? Yeah. So mayroon siyang sachet, yung ating seasoning, yung sachet, right? Yung sachet na yun is made of metallized plastics. So that is not compostable. That's not biodegradable. And technically, it's recyclable. However, due to the very flexible, very light, and small size ng sachet, most of them napupunta lang siya sa environment. So we made this innovation that instead of throwing them as waste, kainin na lang natin siya. Pero dapat edible, right? That is the challenge. So hindi lang siya sa seasoning ng instant noodles. Pwede rin siya sa mga coffee mixes, right? So, nakakailang cup, right? Like this. Nakakailang cup tayo ng kape per day. And yung kape na iniinom natin, mga instant coffee. So, what if yung sachet nun is ihalo natin sa iniinom natin na kape, provided na na edible dapat yung sachet. So, yun yung ongoing project namin. And another project namin is yung we are developing, actually we already actually developed a compostable plastic made from pectin derived from mango peelings. And also chitosanfil. Are you familiar, right, yung mga seashells?
Oh, yes po. Yeah, there's a compound that we can derive from those, and we can process them into a packaging film, plastic film. Ang galing. Ayun. So, sabi nga, hindi lang yung mga tinuturing na agricultural waste, which ngayon yung rice husk pala, hindi na siya treated as agricultural waste, kundi meron na Yes. siyang value ngayon. So, sa yung part ng development talaga yan. So, gaya po na nabanggit niyo po, sir, yung mga ilan na nga po sa na-develop na materials ay made from sugarcane bagas, rice husk, mango peelings, seashells, grabe, pati seashell, no, nagamit nila, sir. Tapos yun po yung sa dinadevelop po nyo ngayon na edible sachet. So, ano naman po, yun po, aside from that po, ano pa po yung ilan sa mga na-develop po ninyo na packaging materials? And ask ko lang din po kung lahat po ba yun ay hindi, sabi nga po, hindi po totally natin ma-eradicate yung plastic sa ating buhay. Pero yun ba, sir, na mga packaging materials po na yun, nag-i-involve pa po ba siya ng materials na made from plastic? Or kumbaga, from 100% plastic to maging 5% na lang yung plastic po na ginagamit po Okay, natin. okay. I think you are referring to the reduction of the amount of plastic sa packaging material. Yes, technically we can do that. But what we are doing is we are using 100% non-plastic material in order for the output to become 100% compostable. Wow. Wow. Ang galing. So, Ang galing, 100% no? compostable pala yung ano nila, sir. Parang napakadami nung yun nga sabi mo nga sabi nga ni Sir kanina, di ba? From iba't ibang materials. Ang galing. But then may gusto lang akong iklaro that we cannot eradicate plastic actually because that is a necessity as a packaging materials. What we can do is to manage it well and use it properly. Yes. Ayun po. Sir, pag sinabi po bang compostable, halimbawa po, yung nabanggit niyo nga po 100% compostable po yung ating mga packaging materials. So, gaano po, yung estimate po na katagal bago po siya totally ma-decompose? Yung mga yun po, yung mga compostable materials po na Yes. tinutukoy po natin. Base sa sa standard compostable packaging material, dapat wala siyang residue na produce during the natural degradation. Yung residue na to, wala siyang harmful residue na produce during the natural degradation. And if my memory is right, compostable plastics are considered compostable if the fragments are less than 2 microns in diameter within, I don't know if this is accurate, within 3 months. Within 3 months. And all of the part of the material should be degraded not more than 6 months. I think I will review kung accurate pa yung memory ko. But then ganun yung sinasabi sa standard na there should not walang residue dapat na napoproduce during the natural degradation. Ibig sabihin, nagko-convert lang siya into water and carbon dioxide. Ayun, sir. Sir, ulitin ko lang po, no, tama po ba yung pagkaintindi ko po, matuturing po siyang compostable material kapag po nag-undergo po siya ng natural degradation, wala pong residue na matitira. Yes. Okay. So, ayun po, commercial break po muna tayo, magbasa po tayo ng comments from our viewers. So, from Carlale LV, pa-shout out po yung pangmalakasan. Shout out. Shout out sa Carlale LV. Ay, Louis Vuitton. Ito naman po from Beth Reyes Briones. Ay, nanay ko po. Good afternoon. Shout out at Dian Esther. Hello po, nanay. Hello po sa Mother Navy. So, from Sir Teo Dalusong, magandang hapon. Watching from DOS in Nueva Ecija. Shout out po. Good afternoon po, Sir Teo. And ito po from Ma'am Aida Acebuco Villa. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am. Ma'am Aida, good afternoon po. Back to... Ito po, sir, sa mga nabanggit niyo po na specific na mga na-develop niyo po na packaging material, sir, paano naman po ito
naiiba in terms of durability, cost, and scalability po kung ikukumpara po natin ito sa mga traditional po na packaging na ginagamit natin? Okay. The developing a alternative packaging material is very challenging, because ang baseline or reference natin diyan is yung existing, yun yung mga conventional plastics. And these conventional plastics are almost perfect because they are very light, they are durable, they are flexible, and some of them are also rigid. That is why very challenging ang pag-develop sa mga alternative packaging materials kasi in general is it's inferior in terms of quality. So for example, the barrier properties or the protective properties is a little bit moderate compared sa mga conventional plastics. But actually, that is not a problem. That is why we should take into consideration the appropriate application for that. Because there are still food products or other items that does not requiring high barrier properties or high protective properties. So, ang example dyan ay yung mga fresh produce o mga leafy vegetable, for example, they don't require high barrier or high protective properties ng packaging material. They require actually low barrier. So, in order for them to prolong their freshness. So, yung property ng mga alternative packaging materials, hindi siya problema actually. Dapat makita lang natin kung anong appropriate application. So, ano pa yung isang pa niyo? Yung tanong niyo doon? Durability. Yung durability at cost po, sir. Yeah. Cost is one of the major concern on the development of alternative packaging material. Why? Because we are still on the most of it are developmental stage. So, kung i-compute mo yung developmental cost, mas mataas talaga siya in compared dun sa mga fully established system ng paggawa ng mga conventional plastics. However, kung titingnan mo doon sa waste management cost, doon ang bentahe. So, I will give a specific example again, yung ongoing project namin ng edible sachet, right? So, sa edible sachet, walang na-generate na waste. So, wala kang waste management cost doon. However, doon sa mga sachet na yung existing sachet ngayon, kung titingnan nyo sa data kasi, talagang millions of waste sachets ang na-generate daily. Millions yan. So kung i-costing nyo siya, aabot din siya ng 100 millions of pesos sa waste management cost. So that's why I'm saying na ang sustainable packaging material is not only the material itself. You should look into it the entire life cycle from the source, how they dispose it para ma-consider nyo na this is more sustainable or less sustainable packaging materials. So, yun nga sabi ni Sir, no, kumbaga, in terms of traditional plastic, na mas mababa yung production cost compared sa sustainable packaging technology ng ITDI, makakabawi naman ngayon in terms of waste management cost kapag ang ginamit natin ay sustainable packaging materials compared dun sa traditional plastic. So, dun tayo makakabawi in terms of costing. Tsaka nabanggit din ni Sir kanina yung parang hindi naman, di ba, sabi niya nga, hindi naman totally eradicate talaga yung plastic. Sabi niya din kanina, parang hahanapin natin yung appropriate na gamit ng plastic. Like, siguro yung product na to ay hindi naman needed na ganito kadami yung plastic. Kasi recently may nakita akong post sa social media, yung parang may isang pagkain na siguro mga ilang piraso lang siya sa isang pack. Pero yung packaging niya na plastic, yung parang may nakalagay siya sa isang plastic, napakalaki, so may balot pa siya. So parang, ayun nga, parang sabi nung nag-post ay bakit ang ganito, napakarami naman palang plastic na nagagamit, ay pwede namang, siguro
hindi na pwede namang bawasan na pala yung plastic, pero ganun nga yung nangyayari dahil Sa mga small details na ganun or sa mga ganung pagkakataon, no, pwede pa sana na malesen. Tapos sabi nga ni Sir, talagang majority or major contributor ng mga yung sa traditional plastic ay yung mga sachet. Kasi 'di ba parang paggising mo pa lang sa umaga, yun nga, open mo yung, gugupitin mo yung stick ng coffee. So, lagay sa tasa. Tapos, Tapos di syempre, maliligo ka. kailangan maligo. Kakat mo yung shampoo. Tapos, syempre, hindi ka lang papayag na shampoo lang. Kailangan may conditioner yan. So, pati conditioner. At sa mga susunod mo pang gagawin, lahat talagang gagamit ka or ng sachet. So, ayun po. Sa susunod naman po natin ay sino na po yung mga direct na pwede pong mag-benefit sa mga sustainable packaging solutions and in what way po? Yeah. Direct beneficiary, number one dyan, is yung mga consumers and users. So, halimbawa, si MSMEs, na nagpunta rito sa amin to ask for alternative packaging for their product, for the moment na masabi namin na wala pa kaming ma-recommend kasi hindi pa siya in commercial level. Nasa lab scale pa lang. So, however, mayroon nang magagamit yung mga MSMEs na nag-aim na mag-switch or shift into alternative packaging materials. Kasi possibly they are complying for a regulation doon sa kanilang municipality, for example. And ang direct beneficiary is our environment, right? If we manage well the waste management ng ating mga packaging material waste, yeah, that is really good. And also if kung mayroon tayong na-establish na another path na kung kaya nating hindi maka-generate ng waste, for example, yung mga edible packaging materials, much better. Right? So, both the consumers and the environment ang mga direct beneficiaries nito. Ayun. So, talagang ibig sabihin, in short, sa sinabi ni Sir, lahat tayo ay main na magbe-benefit dito. Kasi lahat tayo consumer, lahat tayo user. Yes. And syempre, Yes. yung environment natin, syempre we are, kumbaga, talagang kahit anong galaw natin, kumbaga part tayo ng environment o sa environment tayo gagalaw. So, ibig sabihin, lahat tayo at yung ginagalawan natin magbe-benefit dito sa sustainable packaging na ito. So, napakaganda. And sir, sabi nga ni sir, hindi pa naman like commercialized, di ba, yung iba. Pero yung sa mga products po na may nakagamit na po, ano po yung naging feedback nila, sir? Yeah. Hindi ito naging client namin, ito lang yung mga nakikita ko rin, na-observe ko, na isa sa pinaka-common na feedback ay madali daw masira. That is why I am telling you that packaging material is product specific. Baka mali yung pagkakagamit niya. So, yun yung pinaka best answer for that. For the feedback na madaling masira yung material. So, for example, right, yung edible straw, right, that's made of starch. So, pag matagal na nakasawsaw, right ba? Sawsaw, nakasok doon sa inumin, nag-expand siya. So that is a very challenge. So that is a challenge for that type of straw, yung starch base. So so we're still in the development stage on these alternative materials for the existing plastics. And another one is narinig ko ito yung mga binili nila na starch base na plastic bags. Nung in-store nila sa bahay nila, kinain daw ng ipis o ng mga insekto. Yes, it's true and it's real because they are starch based. And these insects, they eat they eat this starch, right? So, yan yung mga challenge na dapat ma-address namin ng mga nasa R&D.
Ayun. Tamang-tama po, connected po siya sa susunod ko pong itatanong sa inyo. Dahil nabanggit niyo po, yun nga po, yung mga starch-based plastic bags or tulad po din nung Straw. edible straw. Edible Oo, straw. karamihan ng mga cafe ngayon, edible straw na rin yung ginagamit. So ano-ano pa po yung ibang mga challenges na kinakaharap or pwede pa pong yung ma-encounter sa or ng mga consumer po natin and users sa pag-adapt po ng sustainable packaging po sa ating bansa? Ito yon. Ah, may mga available kasi in the market na they are claiming that it is starch-based or bagasse-based packaging material or container, right? Ito yung there are claims na they are using this type of packaging materials. However, uh, before hindi natin siya ma-validate kung tama yung claim nila. Kasi makita lang natin na may nakalagay dun sa label na environment friendly, biodegradable, compostable. Maniniwala na tayo. However, ano yung assurance na what they claim is true? We don't know. We cannot trace that. So that is why si DOST nag-establish siya ng laboratory na the laboratory is biodegradability, ecotoxicity, and compostability testing laboratory or BEC lab, BEC laboratory. So doon, i-verify nila, i-validate nila kung truthful yung claims nung mga nag-claim. Kasi most of these materials naman kasi is imported. Imported. Kung hindi siya imported, dito sa Pilipinas, tawag ito, pre-process. But then the raw material is imported. So, yun yung isa sa mga challenging part na dapat nating bigyan ng linaw. Kasi, for example, kung makita niyo sa nakita ko rin to sa grocery, they are claiming that this bag is biodegradable. And then, naka-encounter din ako actually ng isang enterprise saying that they are using biodegradable plastic. Right. Now, because yun ang sinabi ni supplier sa kanila. Of course, they are in the business of more friendly packaging materials. So, yun yung ginamit nila, which is good naman. However, in reality, yung sinasabi nila na biodegradable plastic, hindi siya actually biodegradable. Which is, pwede nating mapatunayan through testing dito sa laboratory. And ito pa yung isang issue dyan. Halimbawa, na yung plastic bag is made from sugarcane, right? So may label siya na bio-PE or bio-based PE or biodegradable PE. However, these bags are not biodegradable in nature actually, kahit na ang kanyang raw material ay sugarcane. So that is yan yung medyo puzzle, Yan yung medyo puzzle, ang raw material niya is sugarcane. Pero bakit hindi siya biodegradable? That is the one of the anong tawag doon? Surprises ng science. Ayun. Sir, meron na po bang policy or paano po nire-regulate po natin yung mga, sabi nga po, yung mga ini-import po na mga plastic? ITDI po talaga yung nag-accredit po sa kanila. Kasi meron po akong nakikita na mga sando bag or plastic bag, meron pong nakalagay DOST-ITDI. So sabi ko, okay, siguro, yun nga po. Yung ATV, Yung ATV, meron siyang ATV label dun sa bag. Pero that is not assurance na biodegradable or compostable yung bag. Sinasabi lang doon na they are complying on the clean process or clean technology on the development or manufacturing of these bags. Pero hindi siya
certification na yun ay biodegradable. No, it's not. So, yun. Pasado sa clean technology ng ITDI po yun, Doc. Tama po ba? Oo po. Yung ATV. So, ganun pa na, Lok. Kahit yung isang bagay ay sa raw material niya ay biodegradable siya, hindi ibig sabihin na kapag na-develop na siya into this packaging material ay magiging compostable na siya. And share ko lang, parang ako kasi ay K-pop fan kasi ako. Tapos napapansin ko sa ibang mga album, nakalagay doon yung print nila para masabi siguro ay parang sustainable ito ay yung mga na-print po ito through soy ink daw po. Pero mapapansin mo rin na kasi yung industry na yun, yung pagbili ng album, ganun-ganon. Kasi nga dahil fan niya ako, alam ko, kapag bumili ka kasi, napakarami pa rin packaging ng yung mga album na yun, puro supo, tas yun nga, ibabalot pa siya ng bubble wrap, tapos pag itatransfer mo siya, tas babalutin din siya ng karton. So, parang wala ding naging effect yung pag-print nila kuno sa soy ink. So, ganun pala talaga yun. Oo nga. No? Siguro dun sa situation you said K-pop. Opo. So, possibly, na dun sa system ng South Korea, that way of packaging system is also considered as sustainable because their system is established from the raw material, right, to processing on how they dispose their packaging waste. So, I think that's valid kung ang pag-uusapan ay yung sa system nila doon. Kasi in place na doon sa kanila eh. Kaya lang, pag pagpunta niya dito sa Pilipinas, mababago na yung story. Opo. Ayun po, sir. Sa mga innovations or trends naman po ng yung mga sustainable packaging po na dapat ating abangan. Ano po yun? In the next 5 to 10 years, may mga ganun po ba, sir? Okay, yes. I think yes. In terms of sustainable packaging materials, we are not only talking about the primary packaging material or the films or the containers made of biodegradable or compostable plastics. Because in a packaging system, mayroon ding mga elements yan. So for example, in a packaging system, mayroon tayong tinatawag na cushioning material. Right? So imagine kung ang yung product mo is a breakable mug. Right? Breakable mug. This is really have a good design. So, you import that from the Philippines to South Korea, for example. So, you should protect that mug. So, you will consider the cushioning material. So, ang nakikita natin dyan na sustainable packaging trend is hindi lang on the container, hindi lang on the packaging film, but also the other elements like the cushioning material. And actually, we also have this project na we develop a cushioning materials made from coconut pit as alternative sa mga styro. And also, we also have this project as a cushioning material made from pineapple fiber. Pwede ring alternative sa styro. So what I'm saying here is that in the next 5 years, I think and I see na hindi lang dun sa mismong container magpo-focus sa sustainable packaging material, but the totality of the system. Pineapple fiber. So, Yes. for sure, matibay yun. Kasi ginagamit, alam ko po, ginagamit po siya ng DOST PTRI, no? As a material Yes. sa mga, Doon naman sa textile industry. po sa textile industry. Yan. Ayun po, sir, sa mga interesado naman po, like, na-curious po sila dahil nga narinig nila kayo sa mga sustainable packaging solutions po na ito. And saan po sila pwedeng magtungo or sino po yung pwede nilang kontakin? Yeah, you can visit our website. Just Google DOST ITDI.
So, nandun po yung mga divisions ng ITDI. So, you consider the Packaging Technology Division. So, you can send an email to our director, si Dr. Briones. Yun po. Si Dr. Briones, you can send the email kay Ma'am Annabel, or you can send a message naman dun sa aming Facebook page. Yeah. So, Please ayan. follow our Facebook, yung ITDI Packaging Technology Division. Ayan po, sa mga live viewers po natin, makikita po natin ito sa ating mga screen. Ayan po. So, Facebook page and also the email of DOST ITDI. Ayun. Basahin po natin for our listeners po. Yung Facebook page po nila, sir, ay ITDI/Packaging Technology Division. At yung email naman po nila ay packaging@itdi.dost.gov.ph. Ayun po. Tama. Ayun. So, yung website po nila naman ay dostitdi.gov.ph. Ayan. So, ayun po. Ngayon po, magbabasa naman po tayo ng mga katanungan mula sa ating live viewers. So, dito, meron po tayong tanong from Sir Teo Dalusong. Good afternoon po, Doc Angel. Ask lang po, aside Hi, po Sir sa mga Teo. materials na nagamit nyo na po for study, meron pa po ba kayong ibang na-try na biodegradable materials such as yun pong rice straw, coco coir, and other natural materials po? Yes, those materials, ongoing pa yung project namin. So, yung trial namin is lab scale pa lang siya. So, pang laboratory scale Yes, yung lab scale. develop po nila ngayon. So, meron po ditong another question, sir. Ano po yung main process or yung, dahil nabanggit nyo nga raw po na sustainable packaging is not a material but a system, ano po yung main process po na pinagdadaanan from raw materials to yung pong sustainable packaging na mismo na product Okay. or innovation po? Yeah, it depends on the raw material na gagamitin, ano? So, for example, I will cite this seaweed, right? So, you will not use the entire seaweed. So, may mga processes pa yan, may mga chemical processing para ma-extract mo kung anong compound ang nasa seaweed para yun yung ipaprocess mo. So, depende dun sa property nung na-extract mo na material sa seaweed, halimbawa, kung halimbawa, pwede ba siyang i-form into pellets or pwede siyang gawing solution. From there, malalaman na natin kung anong method or process ang gagawin, kung anong machine ang pwedeng gawin para ma-convert siya into usable form. So, pag ang usable form nito is sheet or film, and then convert them or form them into a pouch or into bags or sachet, depending on the application. So, yun. Ganun din, for example, yung starch, right? So, it's common na kung paano extract yung starch sa mga raw materials. So, itong si starch, pwede mo siyang i-pelletize. So, halimbawa, na-form na siya into pellets, madidetermine natin doon kung anong machine yung pwedeng gamitin para ma-convert siya into a packaging film. Yan, mga ganun. Ayun. Thank you po sa... Ayan, parang ang pagkakaintindi ko, ayun nga sa system na pinagdadaanan. So, from raw material, like seaweed, merong extraction ng mga... Yes. or processing. Depende dun sa material. So, extract yung material na kailangan dun para sa mismong packaging technology, sustainable packaging technology natin. And then, yun na, yung pinakahuli, yung usable material or yung sustainable packaging technology na mismo yung ating product. So, Ayun po, sir, may isa pa po ulit tayong katanungan mula kay Ma'am Rizette Ann Cristobal. About the edible packaging, I was wondering po if how can we prevent it from airborne microbes or molds kaya? The idea is interesting and very sustainable. Yun, makukuha nyo siya sa how you process it. How will you process the material? So, for example, dapat GMP yung process po ninyo para maiwasan yung microbial contamination. ayun.
So, sir, para po sa ating mga viewers na hindi po aware sa GMP, ano po sir yung ibig sabihin po ng GMP? Good manufacturing practices. Ayun, GMP, Good Manufacturing Practices. Ayun, may tanong pa po dito, sir. Para po sa mga everyday consumers, what are the simple steps we can take to reduce packaging waste? Yeah. Okay, kung ito, very typical ano, if you are able, buy items in big containers rather than in small containers or sachets. If you are able, okay? So, if you have the option, okay? And kung available din sa inyo dyan, yung mga refilling station, right? Kung meron, so that's a better option. And another one, kung depende pa rin dun sa lifestyle. Just dispose of your packaging waste properly. Yeah. I think most of us are doing it. However, halimbawa, segregate tayo ng waste dun sa bahay. Kasi ito yung typical na nangyayari. Pagdating ng collector, ng garbage, halo-halo din. So yeah, yan yung sinasabi natin na system. We have a broken system. Right? Yes po. So, kumbaga medyo malayo. Kumbaga merong progress tayo, pero kumbaga talagang marami pa. Oo, marami pang Systemic dapat change talaga baguhin yun. sa sistema. Kahit yung sa typical na pang araw-araw na sa simpleng pamamaraan, gaya nga nung waste segregation, kung saan nagsisegregate tayo ng waste, pero kumbaga pag kinarek naman yung basura, hindi naman siya segregated. So, parang useless yung nagiging segregation natin sa mga bahay-bahay. So, para po sa, ayan. So, thank you so much po, Doc Angel, para po sa, pagpapa-unlock po sa amin as guest po namin for this episode. Okay, salamat din. Yes, and thank you din po, sir, kasi napakarami po talaga naming natutunan from you. And di ba, sabi nga ni sir kanina, parang siya yung nag-iisang Pioneer. Oo, siya yung nag-iisang may PhD or packaging technology Yes. dito sa bansa. Sana nga may magsabing mali ka para at least may kasama ako, no? Yes, kung may nakikinig po sa amin, i-prove nyo raw po na. Yes, para hindi lang na lang nag-iisa si sir. So, ayun, thank you so much po ulit, Doc Angel. Baka po meron po welcome po. gustong i-promote, batiin, or sa ating mga listeners and viewers po, feel free po, Doc. Okay. So, salamat sa pag-invite sa amin. And i-like nyo lang yung i-follow nyo lang yung Facebook page namin. That is more than enough na sa amin. Okay? Para dadami yung aming followers. Ayun. So, yun po, para po sa mga listeners po natin and viewers, i-follow nyo po ang Facebook page or mga social media accounts po ng DOST ITDI para po manatili po kayong updated po sa kanilang activities and programs and mga development po na ginagawa. So, ayun po, muli, isang makagham na talakayan na naman ang pinagsaluhan natin ngayong hapon. Maraming salamat po ulit, Doc Angel. Binabati po namin ang lahat binabati po namin lahat po ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agree at ng Access Network TV. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon. Ang mga kasama nating nakinig at natuto. Isang agham na ramdam na hapon pong muli sa ating lahat. Ayun po, maraming salamat po ulit, Doc Angel. At mga kaagham, huwag kalimutang i-follow ang aming Facebook pages, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang mga Facebook pages ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Tarlac, DOST Pampanga at DOST Zambales. Paki-invite na rin po ang mga friends nyo na mag-follow para updated din po sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. And paki-follow na rin nga po ang ITDI/Packaging Technology Division Facebook page. Nais din po namin ipabatid na maaari nyo pong balikan ng replay ng aming mga episodes sa DOST Central Luzon YouTube channel, pati na rin sa YouTube po ng Radio Agree 90.1 FM PhilMec. So, mapapakinggan din po ang mga replay ng mga ito sa kanilang radyo tuwing weekends. Muli po, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya,
Teknolohiya at Inobasyon ng DOST. Sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Julio Cesar V. Sicat, ako pong muli si Lorraine Custodio. At ako naman po si Dian Briones, ang nakasama nyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan muli kami sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama ulit tayo next week, dito lamang yan sa Ayos na ayos sa DOST Season 4. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya?